Mabibili na sa halagang 35 pesos kada kilo sa mga susunod na araw ang bigas mula sa NFA kasunod ng pagdeklara ng Food Security Emergency ng Department of Agriculture. Saksi si Bernadette Reyes. 58 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa bigas ngayon. Pero bumaba na ang world price sa world market kaya ibababa na rin ito. Simula bukas, ibababa na sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa 5% broken na imported na bigas dito sa Metro Manila. Pagsapit ng February 15, gagawin ng nationwide ang implementasyon nito. Sa mga susunod na araw o linggo naman, maaaring makarating na sa mga Kadiwa Center o ilang pamilihan ng bigas mula sa NFA o National Food Authority. Buffer stock lang talaga dapat ang imbak na bigas ng NFA na pwedeng ilabas kung may bagyo at iba pang emergency. Pero dahil sa idineklarang food security emergency sa bigas, pwede na itong ilabas at ibenta ng 33 pesos kada kilo sa mga lokal na pamahalaan, ilang kumpanyang kontrolado ng gobyerno at ibang ahensya ng gobyerno. Kapag ipinasa na sa mga mamimili, magiging 35 pesos kada kilo. Malaking tulong po sa amin ang halagang 35 kilo lang po ng bigas. Malaking tulong para sa mga mamimili ang presyong yan, pero lugi naman daw dito ang NFA. Initially nga po, 38 yung naging recommendation, pero ngayon po dahil kailangan na ma-release yung mga stocks at makakreate ng space, minabuti po na mas ibaba pa ito at 33 to LGUs and then 35 doon sa mga publiko. Kailangan talaga natin gawin to para makontrol at mapababa ang presyo. Saka mabakante natin yung mga bodega natin para makabili ang NFA sa mga harvest ng mga farmers. Pero ayon sa isang samahan ng mga magsasaka, para maibenta sa 35 pesos kada kilo, ibababa rin ang benta ng palay. The equivalent palay price will be about 17 to 18 pesos per kilo. Sa ganung presyo, baka kalahati ng magsasaka malulugi na. It distracts people from the real solution, which is to go after the profiteers. But hindi nila gawin yon. Maaari naman daw bawiin ang food security emergency kung magmura na ang bigas. Kung may pagbaba sa presyo ng bigas, may inaasang pagmahal naman ng ilang produkto simula ngayong Pebrero. Kabilang ang ilang brand ng sardinas, canned meat, evaporated milk, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, pati kandila at battery. Pinayagan kasi ng Department of Trade and Industry ang ilang manufacturer na magtaas presyo. Pero hindi ito lalagpas ng 10% sabi ng DTI. Ngayong linggo lalabas ang suggested retail price guide para magsilbing gabay sa mga mamimili. Sa consumers, makikita na nila yung pagtaas in the next few weeks. In actualize, Ayon sa Department of Trade and Industry, kabilang sa dahilan ng mga manufacturers sa kanilang hirit na taas presyo ay ang tumataas na gasto sa raw materials. Mahigit 60 produkto man ang magtataas ng presyo, mas marami naman daw ang hindi magtataas. Kaya mga mamimiling hindi na malaman kung paano magbabudget, mag-a-adjust na lang ulit. Siguro sa merienda, magbabawas na lang siguro kami doon para ma-provide namin yung ibang pakakailangan namin na bilhin. Kung dati po malaking sardinas po yung binibili namin, ngayon po siguro isang sardinas na lang po. Tapos sasabawan ko na lang po, igigisa na lang po namin. Lalagyan po ng itlog. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.